Ika-38 kabanata sa pagpapatuloy. Nabigla ang ating bida na napasabi sa kanyang isip nang makita niya si Lady Yeon na naisip pa daw naman niya na mahirap na siyang makitang muli dahil sa insidente. At hindi daw siya makapaniwala na naging disipulo siya ng kanyang lolo. Na napatingin sa kanya si Jinjin at sinabi niya na pero ano ang plano daw niya tungkol sa ranggo? At mas bata daw siya kay Wumuon, pero kung magiging disipulo daw niya siya, magiging kapantay daw nila siya ng asawa niya sa antas. Na muling nagulat ang ating bida sa kanyang sarili na ang akala daw niya mas matanda siya dahil napakamaasahan niya, pero mas bata pala daw siya sa kanya. Nabigla namang tumawa ang kanyang lolo at sinabi kay Jinjin na palagi daw niyang inirereklamo ang tungkol sa hierarkiya noon sa Iron Blade Bike House. Pero ngayon siya na daw ang nagbabanggit tungkol dito. Kaya, sabihin na lang daw nila na si Yeon si Hyun ay isang nakabababang disipulo. At dagdag pa niya na si Hyun, tawagin na lang daw niya siyang dakilang maestro mula ngayon. Na naiinis namang sinabi ng kanyang anak na si Jinjin sa kanya, na sa totoo lang, paano daw siya hindi nagbago kahit sa tagal ng panahon. At ginagawa pa rin daw niya ang lahat ayon sa gusto niya. Na sinabi naman ni Lady Yeon na sige kung ganun. Tatawagin na lang daw niya si Song Wumuon na brother, at ang mga magulang niya bilang mga maestro. Ayos daw ba yon, dakilang guro? Na nakangiting tumugon ito na sinabi na oo, ayos daw iyon. Dagdag pa niya nakita mo na. Wala nang problema ngayon. Na tumungong tumugon si Jinjin na sinabi na okay sige. Na napalingon ng tingin ang ating bida na sinabi na kailan pa daw nakipagkita ang kanyang lolo sa pinuno at ginawa siyang alagad. Na sinabi ni Lady Yeon sa kanya na huwag na daw niya siyang tawaging pinuno. At pakiusap, tawagin na lang daw niya siyang Sister Yeon na napalaki naman ng mata ang ating bida na nakatingin sa kanya at sinabi na sige. Gagawin na daw niya iyon simula ngayon. Makikita ang muka ni Lady Yeon na sinabi pa sa ating bida na hindi na daw niya kailangang maging masyadong magalang dahil kuya na daw niya siya ngayon. Natumugon ito na sinabi na gagawin daw niya ang makakaya niya. Na sinabing muli sa kanya ni Lady Yeon na pakiusap gawin daw niya iyon. Sa lalong madaling panahon. Tumugon ang ating bida na sige. Gagawin daw niya ang makakaya niya. Tinanong ng ating bida siya na, pero sister, ayos lang daw ba na sumama siya sa kanila? At paano daw naman ang grupo ng mga mangangalakal? Natumugon ito na sinabi sa kanya na wala na rin daw namang masyadong natitira sa grupo ng mga mangangalakal. Dagdag pa niya habang makikita ang muka niya na ibinenta daw nila ang manor at ibinigay ang kalahati ng pera sa mga taong nanatili hanggang sa huli. At napagdesisyonan daw nilang sumunod kay dakilang maestro papuntang Anhui Hefei kung nasaan ang Iron Blade Bike House. Pero hanggang ngayon daw, hindi pa rin sinasabi ni dakilang maestro kung ano ang gagawin namin pagdating doon. Na napangiti naman ang ating bida na sinabi niya na ganun daw ba. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili na pero nakakagaan daw ng loob na makita na tila nalampasan na niya ang kanyang mga hinagpis. Bagamat, sigurado daw siyang may lungkot pa rin siya. Na kumikinang ang mata ng kanyang lolo at sinabi na okay sige. Nagbatian na daw silang lahat kung kaya umalis na daw silang lahat. Na napasabi naman ang ating bida na hindi daw sila pwedeng umalis nang wala sila. Na sinabi naman ng kanyang ina na hayaan na daw niya siya, Wumuon. At sobrang excited lang daw ng lolo niya. Makikita ang langit na lumipas ang unang araw. At palubog na ang araw na sumapit na ang pangalawang araw. Na sila ay tumatakbo ng mabilis sakay ng kabayo na sumapit na ang 3 araw. Na sinabi sa kwento na habang lumilipas ang panahon, nagpatuloy sila sa paglalakbay sa mga kalsada, dumaan sa Jiangxi, at narating ang hangganan ng Anhui. Lungsod na matatagpuan sa hangganan ng Anhui. Kung saan matatagpuan ang Anqing. Na sinabi ng kanyang lolo at sinabi na okay, dito na daw muna sila magpalipas ng gabi sa isang inn at pabayaan daw nilang magpahinga ang mga kabayo. Na napasabi ang ating bida habang napabuntong hininga na makikita ang inn na hindi daw niya akalain na napakalayo daw pala nito. Sinabi pa niya habang nakaupo na sobrang napagod daw siya. Na sinabi sa kanya ni Lady Yeon na sila daw ay malapit na ngayon. Na masaya namang tumakbo papalabas ang kanyang ama na sinabi pa na malaki daw ang lungsod na ito. At mag-iikot-ikot lang daw muna siya sandali. Habang papalabas na ito ay napasabi ang ating bida na nakatingin sa kanyang ama na hindi daw ba napapagod ang kanyang tatay. Kahit na daw ang mga kabayo ay pagod na din.
Na sinabi pa ng kanyang ama na siya daw ay nagmamadali na. Napabiro pang napasabi ang kanyang ina na hindi naman daw tao ang tatay niya, kaya hindi na daw nakakapagtaka. Makikita ang na tumatawa ang kanyang ama na napasabi na ang inumin daw na ito ay talagang napakasarap. Dagdag pa niyang sinabi na wala daw siyang oras uminom noong abala siya sa pangangasiwa ng Ito daw talaga ay napakasarap. At maluha-luha pa niyang naiisip noon, at napasabi na halos mamatay daw siya ng maraming beses sa ilalim ng espesyal na pagsasanay ni tatay. Dagdag pa niya na buti na lang daw at nakaligtas siya. Na naiisip pa rin niya na sinabihan siya ni Jiang Huang na ngayon. Kailangan niya rin daw sanayin si Yeon. Kaya magpahinga muna daw sila ngayong araw. Na napaiyak siya sa tuwa na sinabi na ang gaan daw sa pakiramdam. Seryoso. Ang saya daw ng pahingang ito. At tamang-tama daw para tamasahin niya ito ng buo. Na nagulat si Daeyong nang makita niya ang isang batang nagtitinda ng bulaklak na sinabi sa mga lalaking nasa kabilang table na bumili na daw sila ng bulaklak. Na ito ay pinaalis lang ng mga lalaki na sinabi na hindi daw sila interesado. Na lumipat ito sa iba na sinabi na pakiusap bumili na daw sila ng mga bulaklak. Na naawang napatingin si Daeyong na sinabi niya sa kanyang sarili na kung kaya may mga batang nagtitinda ng bulaklak din sa bayan na ito. At kadalasan, mga ulila o mga batang mula sa mahihirap na pamilya daw sila. Na nakatingin sa kanyang iniinom na sinabi pa niya na siya rin daw, ay ganun din daw siya dati. At biglang sasampalin siya ng matanda ang nagtitinda ng bulaklak na sinabi nito na hindi daw siya interesado. Kay umalis na daw siya. Na mukhang nasaktan ang bata na napasabi na lang na pasensya na daw. Na napasabi naman si Daeyong sa kanyang sarili na yung mga walang pusong mga salbahe. Heto. Lumapit daw siya dito. At bibilhin daw niya silang lahat mula sa kanya. Nang biglang may humawak dito sa kanyang braso. Na sinasabi na nahuli din kita. Ikaw, maliit na pilyo. Na napasabi ang bata na nagugulat na sino daw sila. Natumugon ito na ano daw ang sinasabi niya na sino daw sila. Dagdag pa niya na itong babaeng ito, hindi man lang daw niya kilala sila, pero nagbebenta dito. Kailangan daw muna niyang humingi ng permiso sa kanya kung gusto niyang magnegosyo sa barangay na ito. At kailangan daw muna niyang matutunan ang mga tamang asal sa negosyo. Na naiinis naman si Daeyong sa kanyang nakikita at napasabi na sino daw ba ang mga bugok na ito. Kinuha ang supot ng pera ng bata at binuksan ito na sinabi pa ng isang bugok na hindi pa nga daw umaabot ng isang tael ito. Na umiiyak ang bata na pilit na kinukuha ang kanyang pera. Na sinabi pa ng kalbong bugok na puta. Akala daw ba niya ay sapat na ito bilang bayad sa proteksyon? Na sinabi ng bata sa kanya na pasensya na. Unang beses lang daw kasi niya, kaya hindi daw niya alam. Pakiusap, patawarin mo ako. Nasasampalin siya nito habang sinasabi na patawarin ang isang tulad mo. Buwisit. Tuturuan daw niya siya ng kanyang leksyon. Na biglang hinawakan ni Daeyong ang kanyang braso na tumingin ng kakaiba na sinabi niya na tama na daw iyan. At pagkatapos ay susuntukin siya ng dalawang bugok na sinasabi pa ng kalbo na gusto daw. Banang taang matandang ito na mamatay. Na sinabi naman ng isa na ang lakas daw ng loob niya na makialam sa kanila. At pagkatapos ay sinalubong ni Daeyong ng dalawa niyang kamao ang dalawang kamao ng bugok. At ang mga ito ay napahawak sa kanilang kamay na sumigaw ng sakit. Na lumiwanag ang mata ni Daeyong na susundan niya ng suntok ang mga ito. Na ang dalawang bugok ay napatalsik sa malayo ng tamaan niya ito. Na bumagsak sa sahig at nagbalintungan. Na napahawak sa kanyang bewang na sinabi pa ni Daeyong sa kanila na mga walang hiya. Makipagharap daw sila sa kasing laki nila. Na hindi makapaniwala ang bata sa kanyang nakita. Na makikita ang dalawa na nakahandusay sa sahig na walang malay. At pagkatapos ay binigyan ng pera niya ang bata na sinabi pa niya na kunin daw niya ito. Na sinabi ng bata sa kanya na bakit daw siya niya binigyan ng pera. Na sinabi sa kanya ni Daeyong na wala lang. Sa tingin ko hindi ko naman talaga kakailanganin, lalo na't may mababait akong mga biyenan. Na makikita ang muka ni Daeyong na sinabi pa niya sa bata na hindi na daw niya kailangang magpasalamat. At magpakatatag daw siya at laging itaas ang noo niya. Na umiiyak na sinabi ng bata sa kanya na salamat daw sa lahat ng perang ito para tulungan siya. Na itinuro niya ang palabas at umiiyak na sinabi sa bata na tama na daw yan. Bilis, umalis na daw siya bago muling magising ang mga bugok na yon. Na napatingin naman ang bata sa gilid.
At siya ay tumakbo na nakasalubong niya si Jinjin, habang sinisigaw ng bata na maraming salamat daw Mr. Monster. Na nagulat naman ang kanyang asawa na pakinggan. Natumingin siya sa kanyang asawa na tinanong na kung ano daw ang nangyari mahal. Natumugon ito na sinabi na wala lang daw ito. Sila daw ay umalis na. At hinawakan niya ang kanyang asawa na sila ay naglakad na papaalis. Na sinabi ni Jinjin sa kanya habang nakatingin sa dalawang bugok na mukhang may nangyari daw dito. Napagulo daw ba siya? At sino daw ang mga walang malay na lalaking iyon? Natumugon si Dayong sa kanya na yun daw ba? Wala lang daw iyon. Okay na daw ang lahat. Kaya umalis na daw sila mahal. At pagkaalis nila unti-unting binuksan ang mata ng bugok na kalbong ito. At naiinis niya sinabi sa kasama niya na hoy, wala na daw sila. Kaya itigil na daw niya ang pagpapanggap na walang malay. Na ito ay mabilis na bumangon at sinabi na okay brother. Na sinabi pa ni Kalbo na nangahas daw siyang makialam sa kanya dito sa Anking. Siya daw ay, si Dokdo, ang magpapakita daw sa kanya ng impyerno habang buhay pa siya. Na nangangalit ang ngipin ng isang bugok na sinabi kay Dokdo na, pero paano daw nangyari iyon? Ang lakas daw niya. Parang nadurog daw ang buong katawan niya pagkatapos tamaan ng 2 beses. Natumugon na sinabi naman sa kanya ni Dokdo na kailangan daw niyang gamitin ang utak niya kapag nakikipagharap sa isang puro lakas pero walang utak. Na nakangiti pa nitong sinabi na ang babaeng iyon kanina sigurado daw siya ang kanyang asawa. Kailangan lang daw nilang makahanap ng pagkakataon para dukutin siya at gawing bihag. Tumugon ng masaya ang bugok na mukhang mga dayo daw sila. Susundan daw niya sila at aalamin kung saang sila tumutuloy, brother. Natumugon sa kanya si Dokdo na okay sige. Sundan na daw niya sila ng mabilis. Na makikita ang muka nitong nakangiti na sinabi pa na habang siya daw ay tatawagin ang mga bataan niya kasama si Brother Guang Yugui. At dito na po nagtatapos ang ika-38 kabanata. Ika-39 na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng isang bugok kay Kalbo na kailangan daw ba talaga ito? Pwede daw naman silang basta na lang sumugod at gulpihin sila, bakit pa daw kailangang gumamit ng bihag? Natumugon ang bugok na Kalbo na alam daw naman niya kung gaano siya kalakas, brother, pero mas mabuti ng sigurado kaysa magsisi sa huli. Nagulat ang mga ito nang makita nila si Jinjin. Na napasabi na ayon, palabas na daw siya. Na makikita si Jinjin na namangha sila sa kagandahan nito, at napasabi na ngayon na natanaw na daw niya ng maigi, ang ganda nga daw pala niya. Na nakangiti ang isang bugok na napasabi na siya daw pala iyon. Na napasabi naman ang kalbong bugok na paano daw naging ganun kaganda ang asawa ng tangang iyon. Ang unfair daw naman ng mundo. Mas lalo lang daw tuloy siyang nainis. Tumatawang sinabi naman ng nasa likod na mas maganda nga ito. Papatayin na lang daw nila ang tangang iyon at kunin ang babae niya. Lumingon ng pagalit ang isang ito sa kanya. At binatukan ito na hindi na pinakita. Na makikita na lang ito na may black eye na sinabi pa ng isang bugok sa kanya na nangangalit ang ngipin na nakatikom pa ang kamao na sino ba tong anak ng lintik na to. At saan daw nila nahanap ang salbahing iyan? Sinasabi ko sa inyo, hindi tayo papatay o mangmomolestya. Na sinabi naman ng bugok na kalbo na brother. Hindi rin namin alam na nadala namin ang ganitong kasiraang tao. Papaluin ko siya ng malupit at itatapon sa kanal pagkatapos nito. Dagdag pa niya na ikaw, nakakayamot na tao. Na sinabi pa ng isang bugok na ito na mabuti pang mag-ingat daw silang lahat. Na si Jinjin ay nasa likuran na nila na sinasabi na kayo. Nakita ko kayo kanina sa kainan. Anong ginagawa niyo dito? Na napatingin si Kalbo sa kanya na nagtataka. At nagulat ang dalawa na napatingin kay Jinjin na napasabi ang isang bugok na ano. Kailan pa daw siya napunta dyan? Na sinabi naman ni Kalbo na mas mabuti nga, brother. At pagkatapos ay sinigaw niya ng mga bataan. Kunin. Daw siya. Na napatingin sa kanila si Jinjin. At pagkatapos ay mapapakinggan ang sigawan ng mga ito. At pinagpag ni Jinjin ang kanyang 2 palad at sinabi na laging may mga ganitong klase ng lalaki kahit saan ka magpunta. Na makikita ang mga ito na nakabulagta na sa lupa. Na sinabi ng ating bida sa kanyang ina na ang akala daw niya ay mamimili siya ng damit. Natumugon ito na sinabi na aalis na ako.
Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa mga ito. Natumugon ang ating bida na okay. Natumingin ang ating bida sa kanyang ina habang papaalis at sinabi sa kanyang isip na hindi ako nakialam kasi gusto kong makita kung gaano nakalakas si nanay. Ang astig daw pala niya. Habang tumatayo ang tatlong bugok sa harapan ng ating bida, ay sinasabi ng isa sa gilid na ano daw ang nangyari. At anong klaseng babae daw iyon? Na sinabi naman ni Kalbo na paano daw siya sobrang lakas. Na sinabi sa kanila ng ating bida na sila daw ay nakakaawang mga tanga. Na mabilis itong mga bumangon at sinabi na ano? Ikaw na buwisit ka. Na sinabi naman ni Kalbo na mga bataan hulihin daw ang bastardong ito. Na nagiba naman ang itsura ng muka ng ating bida na napabuntong hininga. Na maririnig na naman ang mga hiyawan ng mga ito. Na natulala na lang na nakasandal ang isang ito sa puno habang sinasabi ng ating bida na dapat daw natutunan na nila ang leksyon na to ngayon kahit gaano pa daw sila kababobo. Makikita ang gilid ng bahay na ito na sinasabi ng isa sa tatlong bugok na dokdo. Anak ka ng pating. Isa daw siyang eksperto, anak ka talaga ng pating. Lahat daw sila sa pamilya nila ay mga eksperto. Natumugon ito na sinabi na putik. Paano daw ba niya malalaman yon? Kung anong klaseng pamilya sila? Sinabi naman ng bugok na nasa gitna na anong gagawin natin ngayon, brother. Na nagsalita ang bugok na kalbo na ano sa tingin mo? Kung pati daw si Brother Guang Yukwi hindi kaya silang tapatan, kailangan na nating sumuko. Nakakainis. Na ito ay tumingin kay kalbo na naiinis na napasabi na buwisit. At biglang may isang lalaki ang dumating na sinasabi nito na ha. Ano daw ang nangyari sa kanila? At sino daw ang gumawa sa kanila ng ganyan? Na nagulat ang tatlo na napasabi na Brother Wang Pai. Na nakatingin ito sa kanila ng kakaiba na sinabi pa na ha. Kahibangan daw ito. Sino daw ba ang may lakas ng loob na tanga, nangahas makialam sa mga aso ng Wild Fox Gang? Ito pala ang leader ng Wild Fox Gang na si Wang Pai. At sinasabi sa kwento, habang nakatungo ang tatlo na si Guang Yukwi at ang grupo ni Dokdo, ay hindi man lang daw nakaganti kahit na tinawag silang mga aso. Dahil yun daw ay siguradong malagas sila kung ininis nila ang Wild Fox Gang. Dagdag pa sa kwento na ang Wild Fox Gang ay isang kilalang grupo ng mga bandido sa lugar. Kilala sila sa pagiging walang awa, na kahit mga aso ay hindi nila pinapaligtas kapag nanloloob sila ng baryo. Halos 10 baryo na ang nawasak sa kanilang mga kamay. Kahit na ginawa na ng lokal na angkan ang lahat ng kanilang makakaya upang hulihin sila, ang Wild Fox Gang ay patuloy na nagpapatunay sa kanilang pangalan. At laging nakakataka sa mga mandirigma ng angkan na parang tusong mga facts. Na makikita itong nakadila na sinabi pa sa kwento na para daw kina Guang Yukwi at ang grupo ni Dokdo na hindi pumapatay o nang mumolestya, ang nag-iisang tao na kinatatakutan daw nila ay ang pinuno ng Wild Fox Gang na si Wang Pai. Nagkatinginan sila na dagdag pa sa kwento na dahil madalas silang bugbugin at takutin ng Wild Fox Gang. Wala silang magawa kundi magtustos ng mga kalakal para sa gang. At pagkatapos ay tinanong muli sila ni Wang Pai na sinabi na kung sino daw ang gumawa nito sa kanila. At tumugon ito na sinabi na wala lang daw ito. Nang biglang tinutukan ito sa bunganga ng espada na ikinagulat nito. At sinabi pa sa kanya nito na may kakaibang ngiti na wala daw siyang pakialam kung mamatay sila o hindi, pero ginalaw daw nila ang pinagkukunan niya ng kita. Kaya kailangan daw niya silang balatan ng buhay. Na sinabing muli nito na kung sino daw ang gumawa nito sa kanila. Magsalita na daw siya. Na ito ay pinagpapawisan sa takot habang nakatutok pa din ang espada sa kanyang bibig. At pagkatapos ay napunta na sila sa tinutuluyang ng pamilya ng ating bida. Na sinabi ng isang bugok na si Guang Yukwi na andito na daw sila. Na nakangiti nitong sinasabi na ang lugar na ito ay sakop ng teritoryo ng Nambong Clan. Kaya ang paggawa nito ay maaaring magresulta sa pagpapadala nila ng isa pang pangkat ng mga ngaso laban sa atin. Dagdag pa niya na dahil daw tinutulungan niya sila, kahit na delikado, kailangan daw nila siyang bayaran ng ilang beses na mas malaki sa susunod na buwan. Naiintindihan daw ba niya? Na naiinis nitong sinabi sa kanyang isip na hindi daw naman nila ito hiningi. At anong problema daw niya? Gusto lang daw nilang bugbugin sila, hindi patayin. At biglang may dumating na may bihag na matanda na sinasabi na boss. Tumakbo daw ang taong ito nang makita niya kami dito. Na nagmamakaawa ang matanda na sinabi niya na maawa na po kayo. Hindi ko sasabihin kahit kanino na nandito kayo.
Na nakangiti ito ng kakaiba na sinabi pa niya na hoy. Hindi mo na kailangang i-report ang ganyang kaliit na bagay. At pagkatapos ay sinabi niya na patayin daw siya. Na ikinalaki ng mata niya ito nang marinig. Nang biglang dumating si Jiang Huang na nakangiti nitong sinabi na anong ginagawa daw nila rito. At sino daw ang papatayin nila? Na napasabi ang leader ng Fox Gang na ano? Sino daw ang lintik na ito? Na nakangiti ng kakaiba si Jiang Huang na sinabi niya na ako. Isa lang akong napadaan. At kayo, sino kayong mga kupal kayo? Na nakangiti rin ng kakaiba ang leader ng Fox Gang sa kanya. Na sinabi ng mga bataan ito sa likuran na nababaliw na ba ang buwisit na to? Patay na daw siya ngayon. Na pinigilan naman sila ng kanilang leader at sinabi na teka. Nandito daw sila para patayin ang isang brusko at ang pamilya niya. Kilala daw ba niya sila? Na napasabi na itinuro ang kanyang muka ni Jiang Huang na isang brusko daw ba ito? Kilalang kilala daw ni siya. At siya daw ang kanyang pamilya. Na napangiti na naman ito ng kakaiba na sinabi sa mga alagad niya na swerte daw naman. Dagdag pa niya na mga bata, patayin daw ang ipis na to at isunod daw ang buong pamilya niya. Nangumiti rin ng kakaiba ang mga ito na sinabi na masusunod daw iyon boss. Natinawanan lang sila ni Jiang Huang at naglabas ng enerhiya sa kanyang kamay at sinabi na kayo. Papatayin niyo ang pamilya ko. Talaga daw bang seryoso sila? Malamang daw kasi amoy dugo na daw sila. Na itinira na niya ang kanyang enerhiya sa kamay habang tumatawa. Na ito ay dumaan sa gilid ng leader ng Fox Gang na ikinagulat niya habang ang mga alagad nito ay tinamaan sa likuran. Na makikita ang parang sinulid na enerhiya na tumama sa mga ito na nagsisigawan ng sakit. Na nagulat ang tatlong bugok na napasabi si Kalbo na imposible daw ito. Hindi daw pang tao ang kanyang lakas. Na napasabi naman ang isang bugok sa unahan na halos i-wipe out na daw niya ang Wild Fox Gang. Gamit ang isang hampas lang na hangin. Na nagulat ang binihag nilang matanda na hindi makagalaw sa gulat. Na sinabi sa kanya ni Jiang Huang na kailangan na daw niya umalis. Na ito ay mabilis na tumakbo habang sinasabi na salamat daw. Nasaktong pagdating ng ating bida. At lumapit sa kanyang lolo at sinabi niya na ikaw ba ang nauna dito. Naramdaman ko ang presensya nila kaya akala ko ako na lang ang tatapos sa kanila. Na nakangiti ito na sinabi na ganun daw pala. Na nagulat ang tatlong bugok sa kanilang narinig at sinabi na lolo. Napasabi pa si Guang Yukui na ano daw ba ang buong pamilya nila. At mas malakas pa daw ang lolo nila. Ano daw ba ang klase ng pamilya ito? Habang pinagmamasdan ng leader ang Wild Fox Gang na mga miyembro ay napasabi ito na may gulat sa muka na imposible. Na makikita ang muka ni Jiang Huang na sinabi pa niya na ang dami na ngayong masasamang tao mula sa madilim na landas. Lahat ng ito dahil sa Color Emperor na nagbuo ng Black Bull Gang. Mga bandido sa bundok, sa dagat, pati na rin sa kabayo. Dagdag pa niya habang makikita ang mata niya na hindi ko alam kung ilan na sa kanila ang napatay ko, pero walang katapusan. Parang mas mabilis pa daw silang dumami kaysa mga daga. Na sinabi naman ng ating bida na hindi naman daw ganoon kasama yung tatlong iyon, pero itong mga to, ibang klase. Alam ko, may rason kaya ikaw na mismo ang umaksyon, lolo. Natumugon ito na sinabi niya na sa amoy ng dugo at ang uhaw sa dugo na nagmumula sa mga bandido, sigurado akong bawat isa sa kanila ay nakapatay na ng mga dosenang inosente. Karapat dapat silang mamatay. At patayin daw niya silang lahat, wala nang dapat pang ikakokonsensya. Na napatingin ang ating bida ng seryoso sa kanila. At dito na po nagtatapos ang ika-39 na kabanata.